Pangatlong paksa, pagkilos at pagtugon ng mga Pilipino na nagbigay daan sa pagwawakas ng batas militar, ang snap election. Pagmasdan ang mga larawan. Sino-sino ang inyong namumukaan sa mga larawang ito? Magaling. Ito ay ang pagrarally ng dalawang partidong Marcos at Aquino labanan para sa pagka-presidente noong 1986. Para malaman natin ang simula ng storya ng snap election, makinig ng mabuti. Sa alaala ng marami, turning point sa ating contemporary history ang ginanap na snap elections noong 1986. Pero para sa mga batang-bata pa noon o hindi pa man sinisilang, hayaan natin si Xiao Chua ang magturo sa atin at balikan natin ang pangyaring ito sa kabanatang ito ng Xiao Time. Ako ay makasaysayang araw po. It's showtime! 27 years ago ngayong araw, February 7, 1986, ginanap ang snap presidential elections sa pagitan ni Pangulong Ferdinand E. Marcos at ang balong si Ginang Corazon C. Aquino. Kung tutusin, kahit sabihin pang diktador ang Pangulong Marcos, ilang eleksyon din ang naganap sa ilalim niya. Ngunit, ayon sa mga kritiko, walang paraan ng oposisyon na manalo sa mga halalan na ito. Tawag nila dito ay lutong makoy. Noong 1985, malakas pa rin si Marcos. 2 taon matapos na magalit ang bayan sa pagkamartir ni Ninoy Aquino, nakaupo pa rin siya sa pwesto. Subalit, dahil pinagdududahan na ng Estados Unidos kung may mandato pa siya sa bayan, nais nang ipakita sa mga Amerikano na may gahong pa siya, na malakas pa siya. Matagal nang handa si Salvador Laurel at ang makinarya niya noon na tumakbo sa ilalim ng Partidong Unido. Ngunit, may ilan sa oposisyon na naniniwalang si Cory Aquino lamang at ang alaala ng namartir niyang asawa ang maaaring tumalo kay Pangulong Marcos. Ngunit, sabi ni Cory, tatakbo lamang siya kung makakakolekta ng 1 milyong lagda at kung magpapatawag ng ang Pangulo. Alam niyang hindi mangyayari ang dalawang kondisyon na ito. Nagsimulang mangolekta si Don Chino Roses ng Manila Times ng mahigit 1 milyong lagda. At nangyari ang hindi inaasahan. Noong November 3, 1985, habang natutulog ang bansa, sa isang Amerikanong palabas na David Brinkley Show, kanyang ipinahayag na handa siyang magpatawag ng snap elections sa mga susunod na buwan. Ayon sa mga historiador, ang halalan na ito ay hindi para sa mga Pilipino, kundi isang palabas para sa mga Amerikano. Kaya naman, ang mga makakaliwang mga radikal nagpatawag ng boycott. Magiging lutong makoy lamang daw ang lahat. Ngunit, tinupad ni Cory ang pangako. Tatakbo siya sa pagkapangulo. Ngunit ayaw mag-back out ni Doy Laurel. Doon kinausap ni Jaime Cardinal Sin si Doy at sinabing kung magsasama sila ni Cory sa isang ticket, mas mananalo ang bayan. Kaya ang nagkakaisang oposisyon sa ticket na Cory at Doy ay lumaban sa ticket ni Marcos at Arturo Tolentino bilang kandidato sa pagkapangulo at pagkapangalawang pangulo. Ang galing palang mga panya ng pribadong balo, naging simbolo ng kung ano ang hindi ang Pangulong Marcos sa marami. Si Pangulong Marcos naman, kahit sinasabing mahina na sa sakit, nang makita ko ang ilang talumpati niya sa mga videos, pa rin kumukupas ang pagsasalita at ang retorika. Nagmukhang medieval morality play ang lahat, laban ng masama at mabuti. At sa araw ng halalan, February 7, marami ang hindi nakaboto. Nawala ang mga pangalan nila sa listahan. May mga kaso ng pagbili ng boto sa halagang 50 pesos at tagkang pag-aagaw ng mga balota. Nakuha pa ang ilan sa mga ito ng media sa dyaryo at telebisyon. Namatay ang magsasakang NAMFREL volunteer na si Rodrigo Ponce ng Capiz. Kabilang siya sa 15 NAMFREL volunteer na nagbuwis ng buhay sa halalan na ito. Brutal din na tinugis at pinatay ang dating gobernador ng Antique na si Evilio Javier na nagbabantay ng pagbilang ng boto para kay Cory. Ilang araw ang nakalipas. Bagamat nung una naniniwala ang Pangulong Reagan na nagkaroon ng dayaan sa 2 panig, isang komento na ikinagalit ng marami, sa huli nagpahayag din sila ng pagkilala sa panalo ni Cory. Kung tutusin, hindi na natin malalaman ang katotohanan kung sino ba
ang totoong nanalo sa eleksyong iyon. Ang NAMFREL count kung saan nanalo si Cory ay hindi naman kumpleto. Ang COMELEC at batasan count kung saan nanalo naman si Pangulong Marcos ay lubos na pinagdududahan. Tatapusin ang lahat ng debate ng isang himagsikan sa 4 na araw na iyon ng Pebrero. Ang pagpapatawag ng snap election sa pinakamalaking pagkakamali ni Apo Marcos. Ako po si Xiao Chua para sa Telebisyon ng Bayan. And that was Showtime. Para maunawaan ng maayos ang leksyon, ito ang dagdag kaalaman. Magtatapos dapat ang panunungkulan ni Pangulong Marcos sa taong 1987. Subalit noong 1985 ay iminungkahi ng mga pinuno ng US na gawing higit na maaga ang pangpanguluhang halalan o eleksyon dahil sa nararamdamang namumunong tensyon sa bansa. Napapayag naman si Marcos at itinakda ang batasang pambansa noong Enero 7, 1986, petsa ng snap election. Kumandidato sa pagkapangulo si Marcos sa ilalim ng partidong Kilusang Bagong Lipunan. Katambal niya si Senador Arturo Tolentino bilang pangalawang pangulo. Kumandidato naman ang biyuda ni Ninoy na si Corazon Cory Aquino para sa pagkapangulo sa ilalim ng oposisyon ng United Nationalist Democratic Organization or UNIDO. Katambal niya naman si Senador Salvador Doy Laurel bilang pangalawang pangulo. Upang maiwasan ang pagdududa sa magiging resulta ng halalan, ay itinatag bilang katuwang ng Commission on Election or COMELEC at tagapagbantay sa proseso ang National Movement for Free Election or NAMFREL. Ang COMELEC ang opisyal na ehensya ng pamahalaan na namamahala sa halalan, samantala ang NAMFREL ay isang samahang di pampamahalaan na inorganisa upang masiguro lamang na magiging maayos at tama ang resulta ng halalan. Naging magulo ang halalan. May ulat na pagkawala ng listahan ng mga botante, gayon din ng pagnunuhol at pananakot sa mga botante. Matapos ang halalan, ay magkaibang naging resulta. Sa NAMFREL, ang nanalo ay ang oposisyon nila Cory at sa COMELEC naman ang mga kandidato ng Administrasyong Marcos. Sinasabing hindi tama ang nagbilang ng COMELEC sa boto at kulang naman ang boto ng NAMFREL. Sa kabila nito ay ipinoklama pa rin ang pagkapanalo ni Marcos. At dahil dito, tumindi ang mga protesta ng taong bayan. Para maintindihan ng maayos, ating sagutin ang mga gabay na tanong. Bakit naging magulo ang snap election? Ito ay naging magulo dahil sa pandaraya, kawalan ng mga boto, panunuhol at iba pa. Pangalawa, papaano natapos ang snap election? So sa pagtatapos ng eleksyon, dalawa ang nanalo. Base sa COMELEC, nanalo si Ferdinand Marcos, ngunit sa NAMFREL naman, nanalo si Corazon Aquino. Bakit tinaguri itong snap election? Tinawag itong snap election dahil dapat 1987 pa matatapos ang termino ni Marcos. Ngunit pinadali ang eleksyon noong 1986. Naging maayos ba ang pagbibilang ng boto?
paano mo masasabi? Hindi naging maayos ang pagbibilang ng boto kasi nga yung iba nawala, yung iba naman hindi tama ang pagbibilang. Tama ba ang naging desisyon ni Marcos sa pagkakaroon ng snap election? Para sa kanya, hindi ito naging tama. Kasi dahil dito, bumagsak ang kanyang posisyon bilang presidente. At panghuli, bakit mas tumindi ang protesta ng taong bayan sa pagkapanalo ni Marcos? Dahil ayaw na nila. Suko na sila sa kahirapan at mga hindi makatarungan na hindi makataong pag-kontrol ni Marcos sa Pilipinas. Sa inyong papel, piliin lamang ang titik ng tamang sagot. Sagutin agad ito sa inyong papel. Number 1. Kailan naganap ang snap election? Pangalawa, bakit mas tumindi ang protesta ng taong bayan sa pagkamanalo ni Marcos? Pangatlo, sino ang lumaban kay Marcos sa pagkapangulo? Pang-apat, saan pumunta si Marcos pagkatapos ng panunumpa niya bilang pangulo? At panglima, bakit naging magulo ang snap election?